Inyo ang Panginoon. So ipagpaumanin na po siya dalawang Sabado tayo hindi nakapagdiwang ng isa sa pagkain. Bahagi yun ng ating paghahanda doon sa pagdiriwang ng kamistahan ng mahal na Birhen Maria, ang Nuestra Señora de la Natividad. So may dalawang Sabado na tinamaan ng Nobinaryo at ang ating tema na pinag-nilay-nilay para po sa kamistahan ng 2025 sa kalanganan ng mahal na Birhen Maria, sa kanyang kapanganakan. Ang Nuestra Señora de la Natividad ay Maria ay kapiligrina ng pag-asa. So bahagi kasi tayo ngayon ay nasa pagdiriwang ng Jubilee. So every 25 years lang natin ginagawa regularly and normally yung tinatawag natin Jubilee. Kaya yung tema na binigyan ay ang talagang pinaka-tema ng Jubilee natin sa taon na ito, 2025, ay pilgrims o mga manlalakbay ng pag-asa o peregrina ng pag-asa o peregrino ng pag-asa. So bahagi ngayon naman ay nagkataon na ngayon ay kamistahan na pagtatanghal ng krus na Jesus, September 14, bukas yun. Kaya lang ay ang ating pagdiriwang, anticipated Mass, at pumatak sa araw ng bukas ng pagdiriwang ng pagtatanghal sa krus ni Jesus. So, nagdulot ng kaligtasan, hindi lang basta krus. Alam naman po natin itong krus sa binaw natin noong panahon ni Jesus. 2,000 taon na nakalipas, and even before that, at may ilang taon pa during the Roman Empire, kasi yan yung pagkawagin natin kanilang pamamaraan ng pagpaparusa ng kamatayan, form of death penalty, ng krus. Kaya hindi lang basta krus ang pinag-uusapan natin. Kasi para sa panahon ng Jesus at panahon ng Imperyo Romano, ang krus ay kamatayan niya sa mga kriminal, yung mga pinapatawan na kamatayan. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi lang basta krus, krus na Jesus. Kaya napakalaga rin mo yung mayroong nakapako ng krus na walang iba kundi sa Jesus. Kaya mga nakita natin, parang nasabi na yung nakapako ng krus niya sa Jesus. Kasi may nakalagay din na libre. Nang ibig sabihin ng libre. Jesus na taga-Nazaret, hari ng mga Hudyo. Ang talagang tawag nila ay Yesu Nazareno Rex Gideon. So, Jesus, King of the Jews. Jesus of Nazareth, King of the Jews. So, bahagi
iba kundi si Jesus. At pinaalala sa atin, tulad ng pinanahin ko sa unang pagbasa, na narinig natin sa araw na ito, ang alin, doon mula sa mga bilang na nagre-reklamo kay Moses kasi pagkaalis sila sa lupang pangako sa lupa sa Egypto, makarating sa lupang pangako, sila ay umabot ng alin 4 na taon. Yung paikot-ikot doon hanggang makarating sila sa tinatawag natin lupang pangako, ang tinatawag natin ngayong Israel. Israel. Yung biblical Israel. Sabi nga, iba yung biblical Israel, iba yung present day Israel. Yung present day Israel ay walang kalahati ng tinatawag natin biblical Israel. Para hindi mo tayo ang magkagulo. Kasi pag sinabi ng iba na, halimbawa, ang kausap mo ay pro-Palestinian, hindi naman Israel yan, Palestine yan. Kaya, kumisan binabanggit ko yung biblical Israel at yung present day Israel. So, yung present day Israel ay wala pang kalahati ng biblical Israel. So, yung mga pinamali na sinasabi palikot-likot sila bago sila marating sa lumang pangako ay 4 na taong palikot-likot sila doon sa Middle East, tawag natin, or East Asia. Tawag po ng East Asia. So, 40 years. Bakit ipinahayag dito na gawa ng kanilang katigasan ng ulo? At sa pagkakataon na yun, ano nakita nila? Dito kinagat sila ng ahas kasi ayaw silang susunod sa kalooban ng Diyos. Nung kinagat sila ng ahas, anong sabi ng Diyos kay Moses sa kanila? Gumawa si Moises ng isang tawag dito, isang ahas na mula sa gawa sa tanso ay inilagay sa isang kahoy. At anong sabi, sino mang tumingin diyan ay gaganin. So, bahagi yun. Kaya huwag natin kalimutan na yung dulot ng krus na Jesus ay kagalingan. Kagalingan. So, maraming uri ng karamdaman. Pang-physical, pang-spiritual, kung tawagan natin ay yung kahit na yan ay pang-financial o pang-psychological, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kaya napakahalaga ho na sabi na natin, yung mga may sakit, magsimba kayo. Pag-aaral ng linggo, bahagi yun kasi sana maaalala natin kapag tayo ay nagdiriwang ng misa. Sabi nga rito sa ipinahayag sa Ebanghelyo, kung paano itinaas ni Moses ang ahas sa ilan, ay itataas din ang anak ng tao sa kahoy na magdudulot sa atin ng kaligtasan. At ito, at itong pangyayari na ito, 2,000 almost
2,000 years ago. Kasi namatay si Jesus at the age of 33. So, sa 2033, 2,000 years, ay nangyayari tuwing kailan sa pagdiriwang ng misa. So, kaya tinataas ng pari, ito ang katawan ng Kristo, ito ang dugo ng Kristo. Kaya bahagi yun, ang sinasabi, ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang liputan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piling. Sumasagot tayo ng alin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Kaya mahalaga ho na makita natin yung huwag natin kalimutan na alin sa banal na panang pagdiriwang ng misa na nais ng Diyos ang aming pagalingin sa lahat ng uri ng aming karamdaman. Bahagi yun. Kaya nga binibigyan ninyo natin ng bigat. Bagamat doon, hindi lamang sa loob ng misa, kaya kung minsan hindi natin napapansin, akala natin yung misa yung obligasyon lamang. Pero nais ng Diyos na iligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Iligtas tayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Iligtas tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. At ano yung tulad na ipagkaloob sa atin, yung lupang pangako. At ano yung lupang pangako, ay hindi lamang yung bayan ng Israel o Israel, ay yung kaharian ng Diyos, yung dami, yun ang nais na ipagkaloob sa atin ng pangungay kapal. Kailangan maintindihan naman natin yung anong kahalagaan ng ano. Makita natin na ito yung inihahandog sa atin, ang krus ng Jesus na nagdulot ng kaligtasan para sa katauhan. Kaya ito yung ating simbolo, yung krus ng Jesus. Pero sana ako ay hindi natin pakinabangan. So, hindi makasama kayo ulit. Galing mo yung krus. Bahagi yun na makatutulong sa atin. Pero ang panyay lang namin na lumapit natin kay Jesus na nagdudulot ng kagalingan at ng kapalawaran ng lahat ng kasalanan. Yun ang sana ay hindi natin maramdaman. Kaya isa po yun na hilingin natin. Sabi ko nga, mas maigit na komisyon yung mga albularyo na puntahan para magpagaling ng mga may sakit. Pero hindi nagsisimba. Nakakalungkot. Kasi hindi natin nakikita yung mismo ng ating pagdiriwang na dito ay itinataas natin ang krus na Jesus, sa Jesus, na nakapalo sa krus na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Na nawa, yun ang pangawalan natin na magdulot sa atin ng kaligtasan at kaalisan sa daigdig.